So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin kung ano po talagang totoong nangyari. Kasi nga po, may nakuha po mga video regarding nga po dyan sa pag-water cannon nga po sa barko nga po ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy na ito nga po yung Onaiza May 4. And then mga kababayan, dahil nga po dyan sa pangyayari po na yan, nagulat po talaga ako sa statement po ni PBBM ngayon. Nakakagulat po yung statement niya. So doon po sa nagsasabi na weak leader po si PBBM, dito po sa statement niya na to, pumapalag po talaga siya sa China. Well, tayo naman mga kababayan, ayaw naman po natin ng gera. At naniniwala naman po ako na hindi po ito aabot sa gera. Kasi po, hindi rin naman kasi gusto ng China na pumasok po sa isang gera, especially po na mayroon pong 20 na bansa ang willing tumulong sa Pilipinas. Kung Pilipinas versus China lang yan, talo talaga tayo. Ang problema kasi dito ng China, halos buong mundo po nakasuporta po sa Pilipinas. So kaya bang tumapat ng China dito? So ang sinasabi nga po natin ito. So actually, may sinabi kasi dito si J. Tariela. Okay? Sa bandang baba kasi, may sinabi siya dito, no? If you hold a high position in the government and have not yet expressed a clear support for our armed forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, and our humble Filipino fishermen, it is important to reflect on where your loyalty and patriotism truly lie. Let me clarify that we have embedded media personnel not to exaggerate. Tandaan nyo sinabihan po talaga ni PBBM at saka ng Philippine Coast Guard na kapag meron pong media na kasama po sa mga resupply mission, huwag pong mag-exaggerate. So nakita nyo naman mga kababayan, video lang talaga pinapakita nila. Walang exaggeration doon. And then, okay, so sabi dito, no, media personnel not to exaggerate the situation or demonize in the eyes of the international community. So yung word po kasi na demonized, ayan po yung ginamit po ni Pulong. 'Di ba? Ayan ang sinabi ni Pulong 'Di ba na ang sabi nga ni Pulong na bakit nyo hinihingan ng opinion si Sara Duterte sa China. Hindi trabaho ni Sara Duterte ang mag-demonize sa isang bansa. So ako naniniwala ako dito na ang pinaparinggan talaga dito ni J. Tariela, yung makapatid po na Duterte, si Sara at si Pulong. Di ba kasi ang sabi ni J. Tariela, highest official, so si Sara yon. At hindi pa nagbibigay pa ng opinion. And then yung word po na demonized, ginamit po yan ni Pulong. Tama nga, ginamit nga yan ni Pulong. Di ba? Okay, situation to or demonize China in the eyes of the international community. We have embedded them because we have confidence in the transparency of our story. Totoo yun. And have nothing to hide from journalists who enjoyed their constitutionally guaranteed right of freedom of speech. Okay. So hindi na po natin kailangan na i-demonize yung China kasi po hawak po natin yung narrative. Kita po naman at recognize po sa buong mundo na atin po talaga yung West Philippine Sea. So dahil nga po diyan mga kababayan, sa nangyari po na yan, ito ilitan lang natin kasi nayayari tayo ni YouTube laging restricted yung content ko dito So mga kababayan, dahil nga po dyan sa ginawa nga po ng China sa pag-water cannon po at sinira nga po yung Onaiza May 1, ito po yung mga kababayan po natin na Navy personnel na na-injured. Ayan galing ito sa Philippine Defense Forum na na-post nga to 2 days ago. Okay? Nakita nyo ba? So kita nyo naman, di ba? Sabi dito, 3 Philippine Navy personnel on board the supply boat of Onaiza May 4 suffered injuries after it was watered cannon by China Coast Guard vessels at Ayungin Shoal. So Sara Duterte kasi, ang punto dito, hindi ka ba magagalit dito? Ewan ko lang, kung talagang pro-China kayo, walang hiya ka talaga. At regarding po dyan mga kababayan, akala kasi ng mga iba na parang pababayaan lang ito ni PBBM, hindi po. Meron pong ginawa si PBBM dito kanina na talaga nakakagulat. Pero bago natin basahin yung statement nga po ni PBBM, ito nga po yung video nga na nasirang Onaiza May 4. Alam ko napanood niyo na lang iba to pero play lang po natin. So ito po yung water cannon po ng China sa resupply mission. Teka lang. Yan, so ito 'yon. So sinira talaga nila. Ayan
Kitang-kita naman talaga, sinira talaga, oh. Buti nga hindi lumubog eh. O, di ba? Sino ba namang di magagalit dito? Siguro si Sara Duterte. Ayan, oh. Oh. O yan, okay na. At least nakita na natin yan. So ngayon mga kababayan kasi, ito rin sinabi ni PBBM. Actually, una ko ito nakita sa Impact. Yung Impact po na yan, ito po yung isang dilawan na page na walang ibang ginawa kundi siraan din po si PBBM. Kaya sabi ko nga mga kababayan, may mga pinklawan po tayo ng mga kakampi, pero syempre kakampi natin ngayon regarding po sa mga Duterte. Pero wag po tayong magbibigay ng 100% na tiwala sa mga yan. Kasi mga anti-Marcos pa rin yung mga yan eh. So sabi nga po dito ng ng Impact Leadership, no? Ito yung post ng Impact. Okay? We seek no conflict with any nation. More so nation that support and claim to be our friends. But we will not be cowed, di ba, into silence. Submission or subservience, Filipino do not yield. Oh, para mas maganda mga kababayan, basahin po natin yung pinaka-post ni PBBM. 2 hours ago lang to. Bagong post niya lang ito. At dito niya sinabi na meron siyang package sa China. Kita niyo mga kababayan, kung dati si Digong, di ba talagang dila puwet sa China, si PBBM po pumapalag. Actually, itong post ni PBBM, akala ko nung una parang wala lang, pero malaman. Sobrang malaman nito. So ito sa mga di pa po nakakaalam ng post ni PBBM kanina, basahin po natin. Sabi niya dito, no, over the course of the past days, ito na nga yung nakarang araw, I have met with and spoken to our country's national security and defense leadership. They have made their considered recommendations and through exhaustive consultation, I have given them my directive. O yun. So, ito lang, no? So, ang sabi nga po ni PBBM, dahil nga po sa pangyayari nga po na yan, sa pag-water cannon nga po sa Unay sa May 4, nakipag-usap po si PBBM sa National Security Council at saka sa mga defense leadership nga po, at nagbigay na po siya ng kanyang direktiba. May direktiba na po si PBBM. Ito yung mga bagay na hinahanap natin kay Digong dati. Ang problema kasi kay Digong, di ba, yung pagpatay po sa mga kapwa natin Pilipino na mga small time, di ba, kinabibiliban po ng mga DDS. Pero dito po sa China, di ba, lumuluhod po si Digong sa China. Ito yung mga bagay na inahanap po natin sa strong leader na ang inaakala po ng mga DDS na kay Digong. Pero na kay PBBM. Continue natin, sabi pa dito. I have also been in constant communication with representative of relevant allies. Allies, partners, and friends in international community. Ayan na. Nagsumbong na. Sumbong kay Bongbong. Ayan na. Kinausap na ni PBBM yung mga allies, yung mga partner natin at mga kaibigan natin sa international community. International community na to. So sabi dito, they have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty, sovereign rights and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. So ngayon, 'di ba, may offer po ngayon yung ibang bansa para po protektahan yung soberenya natin. Pero dapat ito po ay ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. So wala pong gerang gusto si PBBM. Yung nagsasabi lang po kasi ng gera-gera na yan, yung mga DDS, tinatakot po yung taong bayan na magkakagera. Hindi po magkakagera. Hindi magkakagera. Kapag nagkagera, sige. Sasama ako. Hindi nga, seriously. Sasama ako. Pero hindi magkakagera, kaya nga confident ako eh. So ito. Sabi dito. So ito mga kababayan. So sa next page po tayo, ang sabi nga po ni PBBM dito. So sabi niya, no, I have given them our requirements and we have been assured that they will be addressed. Okay.
So yan so ang sabi nga ni PBBM kanina, kinausap niya na nga po yung mga kakampi natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kaalyado natin, at nagbigay po si PBBM ng mga requirements na, 'di ba, na sigurado po na ito po ay papakinggan naman po ng mga kaalyado natin. So ito malupit. Meron pa nga ako si PBBM dito. Ang sabi dito, over the succeeding weeks, 'di ba? Over the succeeding weeks, so sa mga susunod pa na linggo, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response and countermeasure package. Ayan. So merong countermeasure package po si PBBM sa tulong po ng mga kaalyado natin. Tandaan nyo mga kababayan na ang nag-post nito yung presidente natin. So at least nakukuha natin yung kwento, no? So dahil nga po sa pangyayari nga po na yan, na pagbomba nga po ng water cannon at may na-injured nga po na 3 Navy personnel at nasira nga po yung una isang May 4, ito yung kwento nakipag-usap na si PBBM sa mga kaalyado natin at sabi ng mga kaalyado natin willing silang tumulong basta ito po ay mayroon pa rin kapayapaan na mangyayari. Wala pong mangyayaring gera. At nagbigay na nga po ng requirement si PBBM sa mga kaalyado natin. At ngayon, ang sabi ni PBBM, sa mga susunod na linggo, meron na tayong panibagong response. Hindi na po epektibo yung ginagawa natin ngayon na dalawang maliit na barko, tapos meron 2 Coast Guard na nakabantay. Mukhang hindi na po ganun ang gagawin ng ating presidente ngayon. Kasi nga po, willing na pong tumulong yung mga kaalyado natin. At ang sabi ni PBBM, a response and countermeasure package that is deliberate and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. So ayan mga kababayan. And then, mga ka-streetwise, sa bandang baba, ang sabi niya pa dito, we seek no conflict with any nation. Totoo naman. Di ba? More so nation that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silence, submission yung para sumuko ka na lang, di ba? Or subservience. Filipino do not yield. Di ba? Di ba yung yield parang napatigil ka na lang, di ba? Yung parang di mo na alam kung anong gagawin mo, di ba? Ayan yung yield So ito nga mga kababayan. So una, nung nabasa ko to, medyo nakakakaban naman ng konti. Pero ako nagtitiwala pa rin ako sa presidente natin na ito yung dapat na ginagawa. Ito yung dapat gawin. Na dapat ito po yung ginawa dapat ni Digong nung siya yung presidente. Di ba? Ito lang, no? Kayo ba? Agree ba kayo dito sa statement nga po ni PBBM? Agree ba kayo dito? Na meron na siyang binabanggit ngayon na countermeasure package. So, meron ng package si PBBM sa China. And then, mga kababayan kasi, ang sabi pa dito, ngayon, ang nangyari ngayon, sumagot yung China. Sabi ng China, Chinese Defense Ministry, Philippines is straying down a dangerous path. So ngayon, tinatakot na tayo ngayon ng China. Di ba? Na yung dinadaanan daw po nating daan ay delikado, dangerous. At ang sabi ng China dito, bobo talaga to, no? Sabi dito, the Philippine harassment and provocation are the immediate cause of the recent escalation of the South China Sea, said Qian. Qian ba yan? Qian? Tingnan nyo mga kababayan, no? Kabobo ng China. Isipin nyo mga ka-streetwise, tayo pa talaga ngayon yung nangaharas. Ngayon. Sabi ng China yan, no? The Philippines, harassment and provocation. Walang ya tayo na ngayon na injured na Navy personnel, tayo na ngayon siniraan ng barko, tayo pa ngayon yung nangaharas. Bobo So ang punto dito mga kababayan, sinto-sinto po yung China dito. So isipin nyo lang, no, kung gaano rin kasinto-sinto
itong si Duterte. Isipin niyo mga kababayan, nakipag-usap si Duterte sa mga ganyang klaseng mga tao. 6 na taon nakipag-usap si Duterte sa ganyang klaseng narrative. Walang yan, no? And then, sabi pa dito, counting on the support of external forces, the Philippine side. O, di ba? Ito na, no? So, ayaw ng China. Ayaw ng China. Ang sabi dito, di ba? Counting on the support of the external forces. So, external forces po na yan, external sa labas. So, ay, dyan na nga po papasok yung 20 na bansa na willing na tumulong sa Pilipinas. Oh. So, the Philippine side violated international law in the spirit of the Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea, frequently infringe upon China's sovereignty, made provocation and created troubles, and spread misinformation to mislead the international community, the Chinese official noted. Ayan na. Oh. Ito ngayon ang pang-counter ngayon ng China. Oh. So ngayon, ang sabi ng China, dahil daw po sa humihingi tayo ng tulong sa external forces, and then tayo pa ngayon ang nagmi-mislead. Nagmi-mislead daw tayo sa buong mundo, at ang sabi pa ng China ngayon, di ba? Philippine side violated international law. International law daw po yung vina-violate natin. Meron nga tayong UNCLOS. Meron nga tayong arbitral ruling. So ngayon, ang tanong ngayon dito mga kababayan, kung sinasabi ng China na international law, yung kanilang sovereignty dyan po sa West Philippine Sea, ilang bansa ba yung nag-recognize ng 10-dash line? Meron, yung China lang, tsaka si Duterte. Sila lang. Hindi nga. Kasi pag sinabi mo kasi international law, dapat yung pinaglalaban mo dapat is recognize po ito ng buong mundo or ng international community. Ang problema sa China ngayon, sino ba nagre-recognize ng 10-dash line? Di ba? Yung China lang mismo. At saka si Duterte lang. Isama mo pa yung 3 anak niyang sintu-sintu din. Oh. Kita niyo mga kababayan, ganyan po makipag-usap yung China sa Pilipinas. At hindi ko lang talaga makuha na pagtiisan ni Digong na kausapin ng China sa ganyang klaseng narrative. So, in reality, sinuko talaga ni Duterte yung soberanya po ng Pilipinas sa China. So, ngayon, ang style ngayon ng mga DDS ngayon, mapupunta tayo sa gera. Magkakagera. Ayan, nagiging warmongerer. Nagiging warmongerer po ang mga DDS ngayon. Hindi nga magkakagera eh. 'Di ba? Naalala niyo 'di ba ang sabi ni Sas, ni Bebe Sas, 'di ba? Yung shota ko. Shota ko na Sabi nga ni Bebe Sas, 'di ba? Na kapag pinapasok yung EDCA magkakagera. Ito na ilang taon na magdadalawang taon na. Hindi naman nakagera. Yon, so mga kababayan, so diyan po sa 1,200 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to, at diyan po sa team replays. Anong masasabi nyo nga po dito sa statement nga po ni PBBM na meron daw po siyang package, countermeasure package diyan po sa China. So diyan din po, ano masasabi nyo nga po ulit diyan po sa statement nga po ni PBBM? Agree ba kayo dito? Agree ba kayo sa mga dinadaan ng daan ni PBBM regarding po sa West Philippine Sea? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? So thank you po, no?